pag bumalik tayo sa work, hindi na naman tayo magbibigay ng oras para sa kanila. Minsan na lang. Kaya you spend your time para sa family talaga. Kasama sa checklist ng mga sikat at sulit na pasyalan dito sa Metro Manila ang Manila Zoo. Kaya naman sina Russell, hindi alintana ang traffic mula Cavite. Makabanding lang ang pamilya. Sina Jessica na galing pang Leyte, pinili na dito sa Maynila magstay bago bumalik muli sa trabaho sa susunod na linggo. Sobrang worth it kasi ang daming pasyalan sa Manila. Tapos nandito yung mga kasi ng nanay ko, so magkikita-kita sila. Minsan lang din sila magkita-kita, so super worth it. Childhood dream naman ng mag-asawang Castañeda ang pumunta ng Manila Zoo. Kaya naman sa anak nila tinutupad ang pangarap kahit malayo ang biyahe mula North Cotabato. Nung bata pa po kami ng asawa ko, hindi namin naranasan na makapunta sa mga lugar na katulad nito. So ngayon na may pagkakataon, ipinararanas namin sa anak namin. Ayon sa pamunuan ng Manila Zoo, naglalaro sa 2,000 hanggang 4,000 mga individual ang bumibisita sa lugar araw-araw ngayong holiday season. Sa 5 ektaryang lupain, may mga designated area kung saan pwedeng makita ang iba't ibang uri ng hayop at halaman sa halagang hindi lalagpas ng 300 pesos. Dito sa Manila Zoo, pwedeng magkaroon ng up-close interaction kasama ang mga hayop. Katulad na lang nitong si Andrea na isang Burmese Python albino na game makipag-picture sa mga bisita. Sa darating na 2026, mga bagong atraksyon naman ang plano ng Manila Park Recreations Bureau sa zoo upang lalo pa makahikayat ng mga turista. Meron pa kaming mga additional animals na hindi pa dumarating for delivery na. As expected by next year, by this coming 2026, mapupunan na namin lahat yung mga gusto makita ng mga tao. Ayon kay Morabe, kumuha na rin sila ng lisensya upang maging rescue center for animals ang Manila Zoo. Mayroon na rin aniya silang koordinasyon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang masigurong nasa maayos na kalagayan ang bawat hayop na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Bukod rito, ilan din sa pinaplano ay ang pagbabalik ng boat riding at pagdadagdag naman ng pony riding para magkaroon ng mas malapit na interaction kasama ang mga hayop. Tapos, if ever, inaayos na rin namin, baka magkaroon kami ng mini zipline sa mga kabataan natin. And then, syempre, magkakaroon tayo ng mga robotics dyan, mga nakatago sa garden, para may magandang picture taking ng mga kabataan natin. Bukas naman ang Manila Zoo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, ngunit hanggang alas 6 lamang ng hapon po pwedeng pumasok. 300 pesos ang entrance fee para sa mga non-Manila residents habang 200 pesos para sa mga estudyante. May 50% discount para sa mga taga-Maynila, 20% naman ang diskwento para sa mga senior citizen at persons with disability, habang libre naman para sa mga batang edad 2 years old pababa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.